Tita El, good evening po. At ganoon na rin sa mga listeners ng Shoutout. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Sandy. Dati na po akong sumulat dito sa hashtag True Love Notes. Ako po yung nag-share na kapag ako ay nalilate, sa habal-habal driver ako kumakapit. Nagsimula po ang aming love story sa helmet na nakalimutan kong ibalik sa kanya at hinabol pa niya ako bago ako makasakay sa MRT. Naalala ko yung storya na yan. Suot-suot pa niya yung helmet niya. Lutang po kasi talaga ako noon at hindi ko namalayan na suot ko pa pala ang helmet. At ito na nga, Tita El. Sad to say, hindi kami nagtagal. Hindi ko na po isasalaysay pa pero nagkasundo naman kami to separate ways. Sa ngayon po, ako ay single. May isi-share ko lang po na 3 beses na akong nagka-boyfriend. Hindi ko po alam kung talagang ako ang may diferensya. Lahat sila ay hindi nagtatagal po kasi ng 1 taon. Kasi Tita El, ako yung taong mahilig magpa-update kapag hindi ko kasama ang jowa ko. Yung hindi ako makampante kapag hindi nakikita ng aking mga mata ang aking sinisinta. Ewan ko po ba? Basta madali po kasi akong magselos at siguro nga isa po yun sa mga rason. Pero malambing naman po ako at madaling i-please. Hanggang dito na lang po at maraming salamat for giving me space again para ma-share ko ang aking kwento. Gumagalang, Sandy. Hi, Sandy! Sandili lang. Bago kita kausapin, no? Sa mga gusto po magbahagi ng kwentong pag-ibig o kaya naman heartbreak, heartache, kulam, barang, orasyon, exorcism. Kung ano man yan, sige. Oo. Papatulan namin yan. Ganun po kami kadesperado. Pero seryoso, kung gusto nyo magpadala ng liham, pwede naman. Para sa ating hashtag True Love Notes, pwede kayo mag-message sa aming text line 0960-258-0840. Okay, Sandy. Alam mo, mahirap maging aning. Parang alam mo yun, parang may fine line between praning / possessive, no, / immature, no, yung nangyayari sa'yo. Siguro, mas maganda kung wag ka muna magjowa. Kasi nakatatlo ka naman na and ikaw na nga nagsabi, hindi naman tumatagal ng 1 taon. That leads you to heartaches and heartbreaks. Pero siguro ngayon na nakakatatlo ka na, stay single first and i-analyze mo kung saan ba nanggagaling itong ganitong klase mong attitude na kailangan lagi kang ina-update. I found the right term. Self-centered. Sorry sa term. Pero para kasing ang self-centered mo, imagine mo naman nagtatrabaho rin yung tao. Huwag mo namang miyat-miyain. Diba? Baka hindi na makakonsentrate sa trabaho yun. Sana ginawa mo na lang siyang staff kung gusto mo lagi siyang kasama. Ang hirap din nun. At saka alam mo, maybe one of the reasons kung bakit nilulubayan ka ng guys bukod sa kailangan mo ng minu-minutong update, nauumay na rin sa'yo. Alam mo, dapat nagpapamiss din tayo paminsan-minsan. Pustahan tayo, ikaw pa na unang nagte-text, diba? Ikaw pa unang tumatawag, wag ganun pakipot din naman tayo pag may time, diba? Kaya mamiss nila tayo, sila naman yung magme-message, diba? Hindi rin kasi maganda na miya't-miya. Kasi nga baka nagtatrabaho o baka naman busy sa ibang gawain. So hanapin mo muna yung dahilan kung saan mo nakuha yung attitude na yan, na pagiging self-centered, may konting pagkaaning, selosa, di ba? Ikaw na rin ang nagsabi nun, di ba? You tend to get jealous kapag hindi mo nakikita or nag-update sa'yo, kung ano-anong naiisip mo. So yun yung pagiging aning. Okay? Baka kasi meron kang childhood trauma na kailangang i-heal
O baka naman galing ito sa mga past relationships mo. Kaya yung mga iba mong jowa, yung pangalawa, pangatlo, maybe, di ba? Nagkaganyan ka. Kasi, walang mangyayari sa mga relationships mo, magiging paulit-ulit. Kanta ni Sarah Geronimo, ikot-ikot lang, ikot-ikot lang, ikot-ikot lang. Magiging ganong cycle lang yung love life mo unless you learn to trust your partner. And para naman sa magiging partner mo, siguro kailangan lang din nilang intindihin na meron kang ganyang klaseng toxic attitude, 'di ba? Pero kasi mas maganda if you try not to first kapag ka meron ka ng jowa. 'Di ba? Hangga't hindi mo nahahanap at nahuhalukay yung dahilan kung bakit ka nagkaganyan, hindi ka makaka-move forward sa mga relationships mo. So, mas better kung wag ka muna magjowa at hanapin mo yung dahilan muna kung bakit nga naging ganyan ka. And then maybe you would also understand yourself. Tapos, kapag ready ka na ulit umibig, sana, kung hindi man mababawasan lahat, paunti-unti, hanggang sa mawala na yon sa katawan. Hindi ko naman sinasabing huwag ka na magselos kahit kailan. Baka mamaya talagang may lumilingkis na dyan sa jowa mo sa harap mo, tapos wala, di ba? Unbothered ka pa rin. Nonchalant ka pa rin. Syempre, hindi naman ganon. Pero yun nga, kung wala namang dapat ikaselos, huwag tayong aning mag-isip. Huwag tayong selosa agad, hindi ba? So I guess kailangan hanapin mo yung dahilan kung bakit ka nagkakaganyan. Stay single. Masaya naman maging single, di ba? Tapos si Jake Bacud, ay hindi ka masaya? But are you even single? You are? Talaga? But are you happy? Halika, gusto mo ikaw na yung love notes? So anyway, Sandy, sana nakatulong. And yun nga, baka naman kasi nauumay sa'yo yung boys, kaya ka hinihiwalayan. Sana mabawasan ng kahit konti lang yung medyo toxic trait mo. And I think, more or less, mas magiging okay ang mga relationship mo sa mga jowa mo. Okay?